Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hello guys! It's me again, Krong TV, at sa video ito pag-uusapan natin ang mga nakakapanabik na pangyayari patungkol sa ating paboritong manga at anime series na One Piece. Sa video ito pag-uusapan natin kung ano kaya ang maaaring tunay na tinatawag na One Piece. So marami nga ang naghahangad at naiintriga sa tinatawag na One Piece. Sinasabing ang One Piece na ito ay isang kayamanan kung saan sinasabing ito ay baul ng kayamanan na nakuha nga ng nooy Pirate King na si Goldie Roger, at ang portion nga nito ay pagmamay-ari nga ni Joy Boy during Void Century. Sinasabing ang One Piece treasure na ito ay mayroon ngang unimaginable value at currently ay located nga sa final island ng Grand Line, ang Laugh Tale. At si Monkey D. Luffy at ang kanyang crew ay kabilang nga sa ang goal ay matagpuan nga ang One Piece. Bukod nga kay Monkey D. Luffy, may mga pirata nga rin ang naghahangad nga ng One Piece treasure na ito upang nga sila ay matawag na Pirate King. Pero saan nga kaya galing ang kayamanang ito? Ayon sa kwento, during Void Century, may isang lalaki na nagngangalang Joy Boy ang nagpunta nga sa isang island na located nga sa dulo ng Grand Line. At dito na nga daw iniwan ang isang unimaginable na kayamanan, at yun na nga, nagkaroon nga ng interes si Goldie Roger sa isla nga na nasa dulong bahagi ng Grand Line. At dahil dito, sinasabing tanging ang mga Roger Pirates lamang na sumama sa paglalakbay na ito ang nakakaalam sa exact location nga ng kayamanan na ito at kung ano ang nilalaman nito. At noong nakarating na nga daw sila sa isla ay nakita nila doon ang kayamanan ni Joy Boy, at dito na nga sila nag-umpisa ngang magtawanan. Kaya naman dinescribe nga ito ni Goldie Roger bilang Tale of Laugh, na siyang naging dahilan kung bakit pinangalanan nga itong Laugh Tale, ang isla na nasa dulo ng Grand Line. At bago nga mamatay o patayin itong si Goldie Roger, in-announce nga niya sa buong mundo na ang great treasure na ito ay maaaring ang maklaim ng kahit sino. At ang Straw Hat Pirate nga ang muntikan na ngang makalaman kung nasaan nga ang One Piece during sa Sabaudi Archipelago arc. Noong sinubukan nga ni Usopp na tanungin si Silver Relay patungkol nga dito, pero yun nga, pinahinto nga siya ni Luffy dahil ayon kay Luffy, kapag nalaman niya sa iba ang patungkol dito, mawawalan na nga ng purpose ang adventure at ang pagiging Pirate King. Kaya ni Katiting ay ayaw ngang malaman ni Luffy ang kahit anong information about nga sa One Piece. At ang One Piece na ito ay hindi lang alamat or kwentong bayan, dahil ang existence ng One Piece na ito ay kinumpirma na nga ni Whitebeard bago nga siya malagutan ng hininga. So yun na nga, dalawang pirate na nga ang nagkumpirma na ang One Piece ay totoo. Pero kahit na ganito, may mga fans pa rin ang nagsasabi nga na hindi nga daw baul ng kayamanan ang One Piece. Ibig sabihin hindi ito mga gold ganon, kundi may iba ngang meaning ang One Piece treasure. May mga lumalabas nga na teorya na nagsasabi sa kung ano nga ba talaga ang One Piece treasure. Ang pinakasikat nga na teorya ay ang sinasabing ang One Piece ay may connection sa friendship o sa pakikipagkaibigan. Pero mismong si Oda na ang nagsabi na hindi nga daw ito tungkol sa pakikipagkaibigan, dahil nabubuo na ito ng Straw Hat Pirate habang sila ay naglalakbay. Sagot nga ito ni Oda noong tinanong nga siya patungkol dito. Pero may mga natitira pa namang teorya sa kung ano nga daw ba talaga ang tunay na One Piece treasure, at sa video ito pag-uusapan natin yan. Ang unang ang teorya ay ang sinasabing ang One Piece ay hindi isang treasure chest, kundi ito ay isang ancient weapon. Ang ancient weapon ay ang sinasabing 3 weapons na capable of mass destruction, kung saan ito ay mayroong iba't ibang form. Kilala ang mga ito bilang Pluton, Poseidon at Uranus. Ang ancient weapon na ito ay ipinagbabawal nga ng world government na saliksikin, dahil maaring natatakot sila na baka gamitin ang weapon na ito upang magresulta nga ng global war. Sinasabing ang One Piece treasure ay among the ancient weapons. Kung mapapansin, unti-unti ngang ipinapakita ang ancient weapon na ito. Ni-revealed na nga ang Poseidon is to be Shirahoshi, ang princess of the Ryugu Kingdom, who destined to command the Sea Kings. At ang natitira nga ay nananatili pa nga ring misteryo. Pero sa ngayon, wala pang gaanong matibay na ebidensya na makakapagpatunay o kahit na clue na ang teoryang ito ay totoo, dahil hanggang sa ngayon ito pa rin
rin ay napakalaking misteryo. Ang susunod naman na teorya ay ang sinasabing may posibilidad na ang One Piece ay isang poneglyph. Ang poneglyph are large, mysterious steles na mayroong historical knowledge inscribed on them sa ancient script. Nagkalat ito sa isla across the world at ang natatanging tao na natitirang marunong ang bumasa nito ay si Nico Robin. At ang each stone na ito ay naglalaman nga ng nakalimutan ng ang history. Ang Tamago, mayroong total of 30 poneglyphs sa buong mundo. At sa case nga ng One Piece Treasure, ito rin ay isang poneglyph na naglalaman nga ng history ng Void Century. Ang Void Century ay century-long gap in recorded at archaeological history, pag-aaral na talagang ipinagbabawal nga ng world government. Sinasabing ang mga nangyari sa panahong ito ay talagang napaka-importante na maaring kaya ayaw nga o pinagbabawal nga ng world government ang pag-aaral dito ay dahil maaaring sa pamamagitan nga ng pag-aaral niya ito ay mamumulat ang lahat ng tao sa tunay na kasaysayan ng mundo. So kahit nasabihin ng ibang fans na napaka-imposibleng mangyari ito, still hanggat di natatapos ang series, posible pa rin ito. Dahil maaaring nung natagpuan nga ni Roger ito kaya sila tawa ng tawa ay dahil maaaring natawa siya dahil nalaman niya na mali pala ang haka-haka ng lahat patungkol nga sa One Piece o sa nilalaman ng One Piece. O kaya naman maaring sinasabing ang One Piece ay ang will nga ni Joy Boy kung saan ito ay isang history na ibinaon na sa limot ng world government o tinabunan ng kasinungalingan ng world government. Kapag totoo ito, maaring kapag nahanap nga ni Luffy ang One Piece na ito, maaring ito ang gamitin niya upang nga mabago ang mundo. Kaya naman kung sakaling maging totoo ito, kapag nahanap ni Luffy ang One Piece Treasure, maaaring ito ang gamitin niya upang mabago ang mundo at gagamitin din niya ito upang nga makamit ang kalayaan. Dahil maaaring freedom talaga ang gusto ni Luffy o yung kanyang dream katulad nga ng sa Pirate King na si Goldie Roger. Kasi kung mapapansin, talagang parang ang pinaka-theme nga ng One Piece series ay freedom. Kaya based doon sa sinabi nga ni Luffy na I don't want to control it, the Pirate King is just the freest man in the world. Kaya based doon nga sa sinabi ni Luffy na I don't want to control it, the Pirate King is just the freest man on the sea. Ito nga ay ang kanyang isinagot kay Silver's Relay noong tinanong nga siya, can you control this wild sea? So yan nga guys, ang ilan sa mga teoryang naglalabasan patungkol nga sa kung ano kaya talaga ang One Piece Treasure. So yan guys ay teorya pa lamang na wala pang gaanong patunay kung magiging totoo nga kaya ito. Dahil sa ngayon napaka-misteryoso pa rin talaga ng One Piece. Pero ang pinaka-sure lang sa ngayon is ang One Piece is a physical entity that exists na i-revelation nga ni Oda. Based na nga ito dun sa isa na publiko ang discussion ni Oda at noong voice actor nga ni Luffy na si Mayumi Tanaka. Ito yung sinabi ko nga kanina na tinanong nga si Oda kung ang One Piece nga kaya is related nga sa friendship or sa bonds. Pero kung kayo ang tatanungin guys, meron pa ba kayong ibang teorya patungkol sa kung ano nga kaya ang One Piece? I-comment nyo lang ang inyong kasagutan sa ating comment box. At dito na nga nagtatapos ang video ito. Any comment and suggestion, just comment down below. Thank you!